Today ay pupuntahan natin ang libingan ng mga sundalong Hapon na lumaban noong panahon ng World War II dito sa Pagsanhan, Laguna. Sa tahimik na lugar sa gitna ng mapuno at masukal na kagubatan ay may isang nakatagong lugar na naging saksi ng ating kasaysayan, at ito ay ang pinaglibingan ng mga sundalong Hapon na nakipaglaban sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Noong pananakop ng Hapon, libo-libong mga sundalong Hapon ang ipinadala sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang kampanya sa Timog Silangang Asya. Marami sa kanila ang namatay sa labanan, sa sakit, gutom at sa patuloy na pag-atake ng mga gerilang Pilipino at puwersa ng mga Amerikano. Upang bigyan sila ng libingan, nagtayo ang mga puwersang Hapon ng mga sementeryo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kadalasan ay mga liblib na lugar tulad nito. Mga sementeryong ginawa ng mabilis, walang ingranding seremonya at karamihan ay iniwan at nalimutan ng matapos ang digmaan. Ngayon, ang mga lumang nicho at sirang krus na makikita sa lugar na ito ay nagsisilbing mga tahimik na paalaala ng mga sundalong nasawi. Mga sundalong dumating bilang mananako pero umuwi bilang mga pangalan na hindi na naaalala ng kanilang bayan. Habang iniisa-isa natin ang kanilang mga libingan, kasabay din natin sinusuri ang tanong na matagal nang bumabalot sa mga ganitong lugar. Mayroon bang mga nakabaon na ginto o Yamashita treasure kasama ng mga labi ng mga sundalong ito? Noong matapos ang digmaan, kumalat ang mga kwento tungkol sa mga gintong inilibing ng hukbong Hapon bago sila umatras. Marami ang naniniwalang may mga lihim na baul, dokumento at militar na kayamanan na hindi pa nare-recover, at posibleng may ilan sa mga ito ay tinago malapit o mismo sa mga libingan ng kanilang sundalo. Ngunit hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensya na magpapatunay na may nakatagong kayamanan sa mismo mga libingan tulad nito. Ang meron lang ay ang mga alamat, mga sabi-sabi at ang walang hanggang misteryo na patuloy na umaakit sa mga mananaliksik at treasure hunters. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang libingan. Isa itong piraso ng kasaysayan, isang paalala ng digmaan, ng buhay na nawala at ang mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nasasagot. At habang nananatiling tahimik ang kagubatan, dito rin mananatiling buhay ang kwento ng mga sundalong Hapon at ang misteryo na kung may nakabaon bang kayamanan kasama ang kanilang mga labi. Dahil sa mga lumang kwento tungkol sa mga libingan ng mga sundalong Hapon, mga libingang sinasabing may mga nakatagong ginto at lihim na inilibing noong ikalawang digmaang pandaigdig, napilitan akong sundan ng alamat. Mula sa mga tunnel na una kong siniyasat, dinala naman ako ng aking paghahanap dito sa Pagsanhan, Laguna. Nang marating ko ang mismong lugar, tumambad sa akin ng isang abandonadong libingan, nakatago sa likod ng makakapal na halaman at halos kinakain na ng mga panahon. Tahimik pero dama mo ang bigat ng kasaysayan. Dito raw inilibing ang ilang sundalong Hapon noong digmaan, at may mga sabi-sabi na hindi lang mga katawan ang nananatili rito, kundi pati ang mga bagay na hindi na nila nagawang ilabas mula sa kagubatan. At sa puntong yun, alam kong kailangan kong tuklasin kung alin dito ang alamat at alin ang tunay na iniwan ng kasaysayan. So mga Kaponyo, pagkatapos nating mapuntahan yung mga tunnel at mga kuweba dun sa Mahayhay, Laguna, ay dumiretso tayo dito sa Pagsanhan, Laguna, kung saan dito ay makikita natin yung mga nicho o libingan ng mga Hapon, mga general at mga sundalong Hapon na namalagi dito sa Pilipinas noong panahon ng World War II. So puntahan natin, tingnan natin kung ano nga ba yung itsura ng mga nicho or ano pa ba yung mga kwento tungkol dito. Bago ko puntahan ang lugar na ito, nakausap ko muna ang anak ng caretaker ng libingan ng Hapon, at doon nagsimula ang hindi ko inaasahang revelasyon. May mga kwento siyang ibinahagi tungkol sa mga natuklasan sa paligid ng mga nicho, mga bagay na nahukay dito mismo sa libingan ng mga sundalong Hapon mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Habang kinukwento niya ang mga pangyayaring ito, unti-unti kong naiintindihan na ang lugar na ito ay hindi lamang basta isang lumang sementeryo. Isa itong tahimik na espasyo na may hawak na mga lihim ng nakaraan, ang ebidensyang matagal nang nakabaon sa lupa at matagal ding kinubli ng panahon. Tapos ito, nandito yung two-step na baitang na nakita dyan, banda dyan. Kasi ito yung pinagtatayo ng Kyoto. Oo. Ngayon, yung pinagtatayo ng Kyoto, nung hinukay, may dalawang baitang. Ngayon, hindi na tinuloy yun, hukayin yun. Tapos doon sa Kyoto, nung inangat yun, yung pinailalim doon nakita yung box nung libro.
Yung mismong Kyoto malaking bato Hindi yun. kaya may nakabound dito na ano. Hindi namin alam kasi wala naman nang ilam. Nung pagkahukay, wala na nang ilam. Simula nung nakuha yung libro, dinala sa Japanese Embassy, wala na nang ilam. Tingin ko parang palatandaan siguro yung libro na yun eh. Yun na yan. Hinukay siya dahil gawa ng resort o dahil yung paghahanap ng libro? Resort. Resort? Oo, kasi ano siya eh. Kumbaga para naging parking to noon. So ngayon wala na rin yung resort. Wala na rin. Sarado na rin. Wala na. Sayang, nasira yung historical na lugar. Maraming kwento. Kababalagan din, marami din. Oo? Hindi lang basta yung kwento, hindi lang yan. Marami pa, simula nung ginagawa tong park. Yung sasakyan kasi na pang bulldozer, mandar na walang driver, isa gulong. Tanggal yung isang gulong. Ayun lang. Yun yung nangyari. Para maniniwala doon, di ba? Sa bagay. Walang susi yun mandar. Pwede rin Magtataka ka rin talaga doon. So mga ponyo, andito na tayo ngayon sa tinatawag nilang libingan ng mga sundalong Hapon. So sa likod ko makikita nyo, ayan, madaming nicho dito, ayan, mga nakatayo at meron dun sa kabilang side naman ay mga nakahiga naman siya. So puntahan natin para maipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung tsura ng libingan ng mga Hapon dito. So yung mga nandito ngayon is yung mga sundalo ng Hapon na lumaban nung panahon ng World War II kasama ang Amerikano, Pilipino. So tingnan natin kung ano nga ba yung tsura. Yan, makita nyo, mataas yung nicho dito. Ang sabi nung nangangalaga dito, kapag mga ganitong matataas na nicho ay mga may rango, mataas ang katungkulan sa sundalong mga Hapon. So yan, ilan yan? Isa. So, sila yung nasa unahan kung mapapansin nyo. So dito naman sa kabilang side mga Hapon nyo, mapapansin nyo dito. So maraming nakahiga dito mga nicho. So dito naman sa kabilang side, ayan, mapapansin nyo, ito, you know, memorial erected by the Kyoto War Bereaved Families Association Foundation in Japan in memory of the Republic of the Philippines soldiers, the United States of American soldiers and Japanese soldiers who fell in the Second World War and in dedication to World War Peace, September 1981 mga kaponyo. So sabi nung nangangalaga dito, ito dati ay nasa ibabaw ng isang grotto. So ngayon nalaglag na sa baba. So yung mga ponyo. So dito naman sa kabilang side, mapapansin nyo dito, nasa loob siya ng kawayanan. So ito yung isa, then ito yung sa kabilang side na natabunan ng mga kawayan. And dito mga ponyo, may napansin ako dito. Ito, yung nicho ni Jiwara. Yan daw yung pinaniniwalaan na isa sa nakalibing dito, si Jiwara. So kasampalad, naputol na yung lapida niya, kaya hindi na natin mabuo ng ayos yung kanyang, hindi natin mabasa ng buo yung pangalan niya. So Jiwara, so halatang halata naman na pangalang Hapon talaga. So dito pa sa kabila mga ponyo yan. Yan, mga nakalibing pa yan lahat dito. Ayan. So nakakatuwa lang na makita na ganito pala yung tsura ng mga nicho ng mga Hapon. Ganito. Ayan o, kita nyo. Ayan o. So maraming lapida ang nakalagay, iba't ibang pangalan. Kung mapapansin nyo, ayan. Dito pa, natabunan na ng kawayan ito. Ayan. So sayang nga lang, hindi na naaayos ng Japanese Embassy itong lugar na to. So ayan, to. Madami pa. So totally, hindi ko alam. Pero kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung nandito sa kabilang side na to. So malamang meron pang mga nasira dyan. So sobrang dami. So dito mga ponyo, ayan, may nasira, may ano pa. Ito, may basag. Hawakan ko na para may pakita sa inyo. So yan. So may nakasulat na Hapon. Ayan. So dito naman sa kabila, meron na rin nasira. Ito, wasak na rin mga ponyo. Sirang-sira na rin. So napaka-historical na lugar na to. Just imagine, yung lugar na to, umaalala sa mga sundalong Hapon na lumaban dito sa ating Pilipinas. So yan mga ponyo, ito sira na rin. Ayan. So dito naman sa kabilang side mga ponyo, kung papapansin nyo dito. Yan, hindi may nakita akong krus. Ito siya mga ponyo. Ayan. So kung papapansin nyo dito, ayan, nakasulat dito, Philippines Unknown Soldiers Memorial. So putol na, wala na yung L, naputol na. So yan, style cruise. So magtatanong kayo, bakit cruise Hapon? So siguro ito ay pagpapahalaga sa paniniwala ng Pilipino sa Kristyanismo. So kaya cruise dyan. So sa baba nakalagay PIC. So yan, PIC nakalagay dito. So Philippine Unknown Soldiers Memorial. So yan mga ponyo. So punta tayo sa kabila kasi meron pa doon nakalagay sa kabilang side na nicho ng mga Hapon, mga sundalong Hapon. So punta natin. So ito mga ponyo, meron dito pa sa kabilang side. Ayan, mapapansin nyo dito. So ito daw yung pinupuntahan ng Hapon
yung ano na yan, yung structure na yan, kapag pupunta dito yung mga Hapon. So medyo malabo na yung sulat kasi madumi na nga. So kung pansin nyo to, yan hanggang sa dulo. So ito pa mga Hapon nyo. So ayan, nakasulat. Ayan, kung pansin nyo. Ayan, dito pa sa kabilang side, yeah, may mga nicho pa. So mga general pa to sigurado mga Hapon nyo. Kasi matataas yung nicho niyan. Ayan o. So, madami na doon na walang nicho dito kasi nga nasira na nung pagka-re-renovate nung may nagpapagawang resort dito. So, kita nyo. So, marami pa yan. So, yan. Meron pa dito sa dulo. Ito, mga Hapon. Ayan. So, dito. Ayan, mga Hapon. Ayan, mga general. Ayan, mga general. Mga general. Kasi matataas yung nicho nila, mga general. So, ito. Pansinin nyo dito. So, ito yung isa. Ayan, medyo natanggal na yung isang sulat dito sa kabilang side. And dito sa kabila, natanggal na rin, wala na rin. And dito sa kabilang side, tanggal na rin. So, katagalan na rin nga ng panahon, natatanggal na rin yung mga sulat ng Hapon. So, ito, meron ditong dalawa na nasa ilalim ng puno ng kawayan. So, wala na rin sulat, natanggal na rin. And itong side na to, natanggal na rin. So, nakakapanghinayang mga Hapon nyo na talagang napapabayaan na sayang. Historical yung lugar, malalahanin yung mga ano natin, mga nakaraan. So meron pa pala dito mga Hapon nyo. Ito pa oh. Ito, meron pa pala dito. Ayan. So ito pa mga Hapon nyo yan. Sulat dyan oh. Ito pa, dalawa. Ang dami pa pala oh. Tingnan nyo oh. Grabe. So yun mga Hapon nyo, ito yung libingan ng mga Hapon nung panahon ng World War II. Makikita nyo dito sa Pagsanhan, Laguna. So kung gusto nyo makita at puntahan nyo lang dito sa Pagsanhan, Laguna. So nagkataon lang na wala talaga yung nangangalaga at hindi natin na-interview patungkol dito sa lugar na to. Pero still, napuntahan natin at naipakita ko sa inyo yung mga nicho o libingan ng mga Hapon.